Magandang araw po mga nanay, tatay, mga magulang. Ang tanong po sa atin ngayon ay bakit daw po nilagyan ng tubo or catheter yung pusod ng kanilang premature baby? So mga kaibigan, kung kayo po ay may anak or kakilala, kamag-anak na may anak na preterm baby na nasa NICU, marahil nakita nyo na nga po itong tubo na ito na inilalagay sa pusod o sa puson ng isang baby. Sa dalawang klase po yan, meron tayong tinatawag na arterial catheter para doon po sa artery nga, no? At yung isa naman po yung venous catheter na nakalagay doon sa umbilical vein ng isang sanggol. Dahil masyado pong critical yung mga bata na ito, nangangailangan po sila ng constant checking. So unang-una po yung umbilical artery catheter, ginagamit po namin yan for blood sampling. So instead na tutusukin pa yung daliri ng bata or kukuha ng dugo dun sa ugat, and masyado nga pong maliliit yung ugat ng mga babies na ito, ginagamit po natin yung catheter na yon for blood sampling. So yung arterial catheter din po, ginagamit natin to check for blood pressure. Ito po yung central blood pressure na kinakailangan natin dahil mas accurate po ito kumpara dun sa paggamit ng blood pressure cuff lang. Meron din po tayong ginagamit na umbilical vein catheter. Ito naman po, pwedeng gamitin rin for blood sampling. Instead na tusok tayo ng tusok, pwede nang kunin doon sa ating pong catheter. At ginagamit rin po natin yung umbilical vein catheter for nutrition po. Meron po tayong binibigay na special na nutrition para sa mga premature babies. At ito nga po yung tinatawag nating TPN or Total Parenteral Nutrition. So ito lang po yung mga ilang gamit ng tubo or catheter para sa mga preterm babies. Hindi rin po unusual na term baby po or nasa tamang edad yung inyong sanggol pero may sakit po at kailangang i-admit sa NICU or PICU, PICU, nilalagyan din po yun ng umbilical catheter yung mga babies na ito. So, example lang po dito kung ang isang baby po ay merong cardiac or heart disease or heart problem, yung paggamit po ng arterial catheter, very important po ito. Dahil gaya ng nasabi ko, ginagamit po ito for blood sampling and then ginagamit rin po ito for blood pressure monitoring. So napaka-critical po ito ng mga bata na ito na may sakit sa puso. Kung may mga katanungan po kayo, please leave your comments at pwede naman po natin pag-usapan yan. Kung kayo po ay marami pang tanong, I really recommend na kausapin po ninyo ang inyong pediatrician, kung sino man po yung doktor na nag-aalaga sa inyong baby ngayon, kung sino man po yung intensive care doctor dahil sila po yung nakakaalam kung ano po yung nangyayari sa inyong baby. Ang ating pong content is for entertainment and educational purposes lang po. Sana ay nakatulong ito sa mga magulang na may mga anak na kasalukuyang nasa intensive care unit. Magandang araw po sa inyong lahat.